sinasabing aabot ako sa kinatatayuan ko ngayon. Isang pambihirang posisyon. O dahil nangarap ako, kumilos ako, nanalig ako, natalo, Vice ganda, nangopya nga ba ng speech mula kay Direk Daryl Yap? Mainit na usap-usapan ngayon sa social media matapos maglabas ngayong araw ng isang mahabang post ang singer-songwriter na si Lolito Go. Sinasabi dito na kinopya o mano ni Vice ganda ang naging speech nito sa kanyang spoken word performance nitong Sabado, April 6 sa It's Showtime bilang bahagi ng kanilang unang episode sa ere sa GMA Network at bilang birthday performance na rin ng comedian host. Marami ang pumuri sa naging speech nito at sinasabing napakagaling ng pagkakadeliver ni Vice at dahil na rin ito ay very inspiring. Ayon kay Lolito Go, nang mapanood raw niya ito at mawari ay may semblance ang pyesa sa pyesa ng spoken word ng kanyang kaibigan na si Direk Daryl Yap na may titulong Buo. Ito'y mula sa panulat ng director na inilabas ng Vincentiments noong taong 2020. Ito ang paliwanag ni Lolito Go sa sinasabing semblance ng speech ni Vice sa buo ni Daryl Yap. Ipahinga na natin ang isyong Shaira versus Lenka. Ito na ang bagong issue. Vice ganda nangopya ng speech kay Daryl Yap. Kahapon, kinabog ni Vice ganda ang madlang people sa opening salvo niya sa debut episode ng It's Showtime sa GMA7. Napanood ko yun ng live at hindi ko maiwasang mapansin yung semblance nito sa isa sa mga paborito kong piyesa ng kaibigan kong direktor. Here's my take. Panoorin nyo ng buo yung side-by-side comparison sa dalawang speeches. Unmistakable yung resemblance, binalasa lang yung mga salita pero almost the same yung thoughts, delivery, pati yung heroic music almost identical. Kaya ba Vice lang siya? Pumapangalawa lang, sumesegunda, hindi magandang pambungad ito para sa historic na pagtawid bakod ng Showtime sa GMA7. In fairness, Vice ganda, Jose Marie visceral in real life, rose to fame because of her wit, originality, and spontaneity. Self-made siya and no one can argue against that fact. And because of her charm and chutzpah, she has grown bigger and bigger in time. Hindi na mabilang ang projects and endorsements. I can only guess na hindi na kaya ng oras niya ang mag-multitask. She would need a team, which can also mean baka hindi na siya ang nagsusulat ng ibang speeches or sketches niya. Whoever wrote Vice monologue can convince me na hindi nyo napanood ang monologue ni Daryl Yap na buo, na 2020 pa na buo. Kuhang-kuha kasi pati yung pacing, yung theatrics. Kung may writer nga si Vice, maybe it's time to do some auditing. Baka kasi marami ng iba pang ginagaya, nakakalusot lang. Pero kung si Vice mismo ang sumulat nito, I would assume that she secretly admires the work of Daryl. Maybe it's just a case of cryptomnesia. Heto ang sabi ni Wikipedia about it. Cryptomnesia occurs when a forgotten memory returns without its being recognized as much as the subject, who believes it is something new and original. It is a memory bias whereby a person may falsely recall generating a thought, an idea, a tune, a name, or a joke. They are not deliberately engaging in plagiarism but are experiencing a memory as if it were a new inspiration. Of course, I don't discount the possibility na coincidence lang ito, fake coincidence. However, slim na chances are, pwede pa ring nagkataon lang talaga ang lahat. Nagkataon lang na parehas ng content, parehas ng delivery, parehas ng pacing, parehas ng theatrics, parehas ng music, almost parehas pa nga mga boses eh. Well, marami rin naman talagang pagkakapareha sina Daryl at Vice. Parehas silang galing sa LGBTQA community, parehong nanggaling sa hirap, parehong mapagmahal sa kaibigan at pamilya, parehong nakatanggap ng maraming rejections, parehong witty, funny at gutsy, parehong opinionated, parehong kayod kalabaw or kabayo, parehong bumangon at nagpakabuo, parehong nagtagumpay at baka dahil nga sa pagkakaparehong ito, may tendency rin talaga na iisa lang ang maging tenor ng mga talumpati nila, iisa ang hugot, iisa ang baon. So balik tayo sa tanong, nangopya nga ba si Vice kay Daryl? Kung ako ang tatanungin, mahirap i-deny yan. Pero plagiarism ba or copyright infringement? Of course not. Hindi naman kopyang-kopya ang mga kataga. I wouldn't go as far as accusing Vice ganda or her writers of plagiarism. Idea or concept lang naman ang ginaya. And I know very well na ideas and concepts are generally not protected by copyright. Copyright protects the specific way an idea is expressed
express, not the underlying idea itself. This means that two different people can have the same idea, but as long as they independently create their own original expression of that idea, there is no copyright infringement. Wala ngang copyright infringement, walang krimen, but just because it isn't criminal doesn't mean it's not unethical. Unethical pa rin ang mangopya ng idea. Kung manggagaya, magpaalam sa paggagayahan o kaya naman give proper credits. Ano lang ba yung ilagay na inspired by? Sa kabila ng lahat, I still believe that Vice does great in her own league. Iba rin ang liga ni Daryl. Bakit hindi na lang sila mag-collab? Tila naman nagbabangayan ngayon ang ilang netizens at supporters ng bawat kampo. May nagsabing hindi naman ginaya ang wordings, tila magkatulad lamang ng atake. May nagsabing magkatulad lamang sila ng estilo o delivery sa speech. Hindi rin nakaligtas si Lolito Go dahil sa mga pahayag niyang ito. For the clout lamang umano siya at sumasabay lamang sa trending. Narito ang mga samot-saring reactions ng netizens. Just my opinion, I don't think ginaya. I think this is just based na rin sa ups and downs na naranasan ni Vice sa mga taong nakakasalamuhan niya sa Showtime and even behind cam. Sadyang may malawak na pag-unawa si Vice about life, same as Direk Daryl and same ng iba sa atin. Kaya dapat happy lang, walang issue. I don't think so, magkaiba ang wordings. Dapat yung mga ganito na nagbibigay lang naman ng inspirasyon sa iba, no issue na dapat. Spread love. Plagiarism yan, I believe matagal na yung ginagawa ni Vici at hindi na bago ang paggagaya ng It's Showtime. Lalo na the same pa rin ang crew and staff. Be prepared Sir Lolito Go, palamang ikaw ang mabash dyan. Di naman pakinggan yung maigi, magkaibang mga words nila, ganun lang talaga boses ni Vice. I was about to comment na, ay oo nga, di naman talaga ginaya kasi iba't iba ang wordings pero nung asa part na ako na baka na inspired lang, na-realize ko na yung conviction at music iisa and yes, it is copied.